The Philippine Identification System, Philippine National ID, or the PhilSys. Let's talk about it, mga kabarangay, to enlighten and answer to all our questions kung paano ba o ano ba ang benepisyo ng Philippine National ID para sa atin. Mapapag-usapan natin dito kung what is PhilSys, ano ba ang purpose ng National ID, ano ba ang benepisyo, ano ba ang legal battle o ang legislative trial battle ng pinagdaanan ng PhilSys, at ang panghuli, paano ba mag-apply sa PhilSys. So, let's talk about it. Samahan niyo ako, mga kabarangay, na ating pag-usapan ang tungkol sa Philippine National ID. Bago ko sa inyo ikwento ang legislative history ng Philippine National ID, pagnilay-nilayin muna natin yung mga nakaraan sa ating panahon, katulad ng pandemya. Isipin nyo, may mga ilang barangay sa Pilipinas o ilang syudad na mga ilang tao na hindi nakatanggap ng mga benepisyo na ipinagkaloob ng gobyerno. Katulad nung Social Amelioration Program ng gobyerno, yung SAP, yung 6,000, yung 8,000. So, sabi ko nga sa inyo, ang bagay na yon ay may kaugnayan sa census. So, hindi naman kasi sa panahon ng COVID, nag-census ang gobyerno para pagkalooban o humanap ng mga tao na nararapat na pagkalooban ng programa ng gobyerno o tulong ng gobyerno. Hindi sa panahon ng COVID. Ito ay binasi nila sa mga late na talaan. So, makita nyo nga na gaano ka-importansya ang census sa mga programa ng gobyerno. Isipin na lang natin na kung ang tanungin ko muna kayo, ang Philippine National ID ba ay naitatag sa panahon na itatag ba ito dahil sa COVID? Dahil nagka-COVID, naisip ni Presidente Duterte na mag-Philippine National ID tayo kasi para tama ang talaan, tama ang mapagbigyan ng pera na manggagaling sa gobyerno. Hindi po. Mga kabarangay, ang Philippine National ID po ay sinimulan na wala pa pong COVID. Kumbaga, alam niyo ang gobyerno parang ano yan parang medyo manghuhula Sabi ko nga sa inyo, kapag tungkol sa ekonomiya, malaking faktor o malaking bagay ang ginagawa ng NEDA. Pag-aralan na ng NEDA na kailangan na ma-establish na sa atin sa bansang Pilipinas ang Philippine National ID. Na kung saan meron na atang 140 plus na bansa na gumagamit na ng Philippine National ID. Pero ang bansang Amerika po ay hindi nila ipinasa sa Kongreso ang Philippine National hindi Philippine National ID, ang National ID sa kanilang bansa. Sasabihin ko po sa inyo yan sa mga mamaya sasabihin ko sa inyo kung bakit. Kasi nandoon po yung legal battle nun. So, alam niyo po ba na ang Philippine National ID ay hindi naisipan itayo dahil sa COVID. Ang Philippine National ID po sa panahon pa ng panunungkulan ni Fidel Ramos, 1990 po. So, noong 1990, sa panahon ni President Ramos, ay sinusulong na po ang Philippine National ID. So, isipin nyo po, kung 1990, bakit hindi po na itatag noong 1990? Dahil po meron po siyang legislative at
legislative pagtatalo tungkol sa batas na yon, at kulang po ng suporta ang Kongreso para ipagtibay ang Philippine National ID. Imagine niyo na lang po sana na kung noong 1990 na itatag na ang Philippine National ID, 1990 pagpalagay na natin ang pilot project niyan ay 5 years. So pasok sana sa 2020 na kung saan nagkaroon tayo ng pandemya, ay nagamit ng gobyerno ang Philippine National ID para mabigyan ng ayuda ang mga taong karapat-dapat tulungan. So, ito po ang history ng Philippine National ID o tinatawag na Philippine Identification System Act. Ito po ay batas na. Ito po ay Republic Act 1105. Tandaan po natin, ang Philippine National ID ay isang batas na pinagtibay ng Kongreso, ng Senado, at pinirmahan po ito ni Pangulong Duterte noong August 6, 2018. So, August 6, 2018, papala na pirmahan ni Presidente Duterte at napagtibay ang Philippine National ID. Bakit hindi nagamit sa panahon ng COVID? Mga kabarangay, ang Philippine National ID ay ano po yan hindi naman po simpleng proyekto yan. Ito po ay pangbansang proyekto, pangkalahatan, national po. So marami pong mga coordinating council na marami pong coordinating government agency na kung saan ay naging coordinating council ng PhilSys para ma-fully enforce ang Philippine National ID. Anong ahensya po to? Siyempre, unang-una po, sinabi ko nga po sa inyo, ang NEDA, National Economic Development Authority, ang PSA, Philippine Statistic Authority, ang 14 council, 14 member. Nandiyan po ang Bangko Sentral. Bakit kailangan ng Bangko Sentral? Hindi po ang gobyerno kumukuha ng pera sa Bangko Sentral. Kailangan ng Bangko Sentral kasi po meron po siyang biometric. Bangko Sentral lang po ata ang authorized na magpabid ng biometric, yung ginagamit po natin sa ATM. Kasi ang Philippine National ID, kukunan po tayo ng biometric. Ano po ba yung biometric? Yung iris scan, fingerprint, facial description, yan po ang biometric. So ano pa po ang mga kasama sa coordinating council? Siyempre, pinag-aralan ng NEDA. Tandaan nyo po, NEDA po ang nag-aaral yan. Pinag-aralan ng NEDA, kailangan natin maging member natin ng SSS, PhilHealth, GSIS, Department of Budget. Siyempre, ang isang batas, kailangan ng pondo. Department of Finance. Ang Department of Finance at Department of Budget, magkasama po yan. Ano pa po? Ang DSWD, ang DILG. So 14 po yan, 14 coordinating council po yan. So hindi po ganun kaagad, kabilis na kayang i-fully enforce ang Philippine National ID kasi national nga po. So doon po sa pag-aaral na yon, napag-aralan na rin po kung anong region ang magiging pilot, ang mauuna. So nandiyan po ang Region 3. Ang Region 3 po ay ang Central Luzon. Nandiyan po ang Region 4A na kung saan kasama po tayo, at ang butihing mayor po natin ay nanguna na kasi Region 4A nga po. So ang butihing mayor natin ay nanguna na. O sige, mauna na ako. Yan. Kasi siguro nakita ni mayor na gusto niyang ang lahat ng mga indigent, ang lahat ng mga lower income o yung dapat talagang bigyan ay magbigyan. Kasi kung meron nga pong Philippine National ID bago dumating yung COVID,
sana walang nagrereklamo, walang umaangal kasi tama ang census, ang pera diretso po sa taong may number. So, ganun po 'yon. So, tandaan po natin na ang 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 class ng pamumuhay, ang social class sa Pilipinas ay merong low income class but not poor. Merong lower middle class, merong middle income class at yung indigent. So, ang nag-aral po niya, NEDA, papasa niya sa census. So, ang census, alam na po kagad yan. Sabi ko nga sa inyo yan, may pattern yan. Kapag nagsisensus nga po ang enumerator, yung 15 minutes, para dun sa nakita niyang basic na pangangailangang mga tanong, yung 30 minutes, yung mga tao sigurong medyo upper class kasi maraming tanong, tatanungin ano ba kotse mo, ano ba ganito mo, ganito. So naka-pattern po, pag ang enumerator po, nagtatanong sa mga individual, naka-pattern na po yan. So madali pong mapag-aralan yan, madali pong ma-census na kapag ang mga bihasa na po ang nagtatanong at naka-pattern nga po yan. So tandaan po natin na ang Philippine National ID ay isa na pong batas, Republic Act 1105. Pinirmahan po ni Presidente Duterte yan noong August 6, 2018. At ang target period po niyan sa 2022, matatapos na po yung 100 million plus na Pilipino ay magkakaroon na po ng lahat ng Philippine National ID. So, balikan po natin ang history nung Philippine National ID. Nung sabi ko nga po sa inyo, yung Philippine National ID ay ano na po yan, sinusulong na sa panahon ni Fidel Ramos, ni President Fidel Ramos, ngunit nagkulang sa suporta ng Kongreso kaya hindi naipasa sa Kongreso. So, sino po nagsimula yan? Noong 2021, nang nanalo si Senator Ping Lacson, inumpisahan na po ni Senator Ping Lacson na ilabi ang Philippine National ID. Ano po ba yung lobby na ibig sabihin? Ang legal definition po ng lobby ay ito po yung oral or written na nag-gather ka ng mga kasamahan para panigan ka sa sinusulong mong batas. So nung 2021 nanalo si Senator Lacson, naglalabi na po si Senator Lacson yan na kinakausap na niya yung mga agency, yung mga congressman, yung mga senador, kapwa niya senador, kinakausap na niya po yan. Kaya nung August 6, 2018, napagtibay ang Philippine National ID. Bakit 2018 pa pala ang Philippine National ID? Bakit hindi nagamit nung panahon ng COVID? Kasi nga po, sabi ko nga sa inyo, siyempre, ang mauuna, batas, sumunod ng batas, pag naipasa ng batas, popondohan. So, pagamat na una pag-aaral, siyempre, may batas na, may pondo na, yung mga agent, yung mga coordinating council, iipunin mo uli yan, isisistema mo uli yan. So, talagang mahaba po talaga. Kaya nga po, nung panahon ng COVID, nagalit na si Presidente Duterte. Sabi niya, ang tagal ng matapos yung Philippine National ID. Fully enforced yan. Kaya ngayon po, last month, kaya inuumpisahan na po na mag-census ng Philippine National ID. So, punta po tayo sa number 2. So, number 2 po, pag-usapan po natin ano po ba ang purpose ng Philippine National ID. Tandaan po natin na ang Philippine National ID
ay isa na pong Republic Act 1105. Ito po ay mandatory. Ano po ba ang mandatory? Ang mandatory po ay inuobliga ang bawat Pilipino na magpatala at magkaroon ng Philippine National ID. Sa katunayan nga po, kung ang asawa nyo po ay ngayon ngayon manganganak, meron na po siyang PN number o yung Philippine National ID number. Ang mga sinisilang na po ngayon ay automatic na po nagkakaroon ng Philippine National ID. So, tandaan po natin, obligasyon po ng bawat Pilipino na magpatala at magkaroon ng Philippine National ID. Pero iba po yung obligasyon, iba po yung compulsory. Ang compulsory po, ang ibig sabihin po ng compulsory, required. Ang mandatory, ito po ay obligatory. So, merong pag-uusap po doon sa pagdating sa required. May pag-uusap po doon sa compulsory at mandatory. May bagay, may epekto po doon, may malaking epekto po doon. Basta Ulit. Sa usaping pangrelihiyon. So, isipin niyo po, ang Republic Act 1105, it is a mandatory. So, sa katunayan nga po, ano po ba yung Philippine National ID? Ito po ba ay na-expire? Ang Philippine National ID po, hindi po to na-expire. Na-expire po ito kapag ang bearer nito, yung may number nito, ay namatay na. Yung ID mo, yung number mo, yung serial number mo, mawawala na yon dahil namatay ka na. Pangalawa, nawawala ang Philippine National ID mo kapag dumating ka sa age ng 18, hindi ka nag-biometric. Halimbawa, pinanganak ka ngayong taon, 20s. Dumating ka sa edad mong 18, hindi ka nag-renew ng Philippine National ID mo dahil nung bata ka hindi ka naman kinunan ng biometric. Yung biometric po, tandaan nyo, ito po yung iris scan, ito po yung fingerprint, yung facial description. Mawawala po yun. So kailangan mong 18 ka, hindi ka nagpa-ID ka nung 25 ka na, so kailangan yung number mo, wala na yon, mag-a-apply ka ng panibago. So, sino pa po ba ang nire-require ng Philippine National ID? Yung mga alien. Hindi po yung alien na pang ibang planeta. Alien po na yung mga alien resident, yung mga foreigner na naninirahan dito, nire-require din po ng bansang Pilipinas na magkaroon sila ng national ID. Na magpatala sila at magkaroon sila ng number. So, yun nga po, pag-usapan po natin yung benepisyo. Ano po ba yung purpose pala? Ano ba yung purpose? Ano ba yung purpose ng Philippine National ID? Una po, security. Ayon sa mga nag-aral nagsulong ng batas ng Philippine National ID, kapag meron na tayong Philippine National ID, mababawasan ang mga panloloko sa system. Mababawasan ang mga estapador, yung mga nagdo-double identity. Yan. Pangalawa, mababawasan ang red tape. Tulad nga po ng sinabi ko, kung nung panahon ng COVID ay meron na tayong Philippine National ID, siguro naging perfect ang distribution ng ayuda ng gobyerno para sa mga tao at karapat-dapat na makatanggap ng ayuda galing sa gobyerno.
dahil direkta na po sa bangko ninyo yung ayuda na makukuha nyo sa gobyerno. Pangalawa, isa po sa mga sinasabi ng mga mambabatas na nagsulong ng Philippine National ID, kailangan natin ng Philippine National ID para yung pag nag-apply ka ng bangko, pag nag-apply ka sa bangko, nag-apply ka ng business permit, nag-apply ka ng sa anumang ahensya, kapag mayroon kang Philippine National ID, isang ID na lang ang hihingin sa'yo. Kasi sa Philippine National ID, na doon na nakatala ang detalye ng lahat ng kailangan mo. Pero liwanagin ko lang po, hindi po porke kumuha ka ng Philippine National ID, hindi ka nakukuha ng SSS number, PhilHealth, GSIS kung taga-gobyerno ka, UMID, yan po, kailangan nyo pa rin pong personal na mag-apply at kumuha. Kasi para yung Philippine National ID nyo po, maging kumpleto na po ang impormasyon doon. Kumbaga, instead na meron kang daladalang 5 ID, isang ID na lang dadalhin mo, o kahit wala kang ID na dalhin, kung meron ka namang retentive memory na kaya mong kabisaduhin yung 12 digit, no, ABC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, -1, kahit wala kang ID, kasi pag tinype yan pag tinype yan sa opisina, halimbawa, kumukuha ka ng cheque, o kaya nag-apply ka ng nag-o-open ka sa bangko, pangalan, Juan de la Cruz, tatype yan, Juan de la Cruz, number, o kaya hindi mo na, kahit hindi na yung pangalan mo, number mo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tak, pag pasok sa computer yan, nandun na, naka-enumerate na lahat ng detalye tungkol sa iyo. So, isa sa mga purpose yun na instead na marami kang daling ID, maraming hingin sa iyong ID, ay isang ID na lang o kabisiduhin mo na lang yung number mo, makakapag-transact ka na sa anumang ahensya, sa gobyerno man o sa private man. Isa pa, noon nga pong pinaglalabanan niya sa Kongreso, ang isa pong pinaka-purpose talaga ng National ID ay para maibigay sa tamang tao yung mga ayuda ng gobyerno para sa mga tao. Kaya doon po mababawasan ang korupsyon. Kasi nga po, hindi na pwedeng senior nga, hindi na pwedeng nagpapakilalang senior, hindi naman senior, hindi na pwedeng, hindi na lulusot yung PWD, hindi naman PWD. Kasi meron na nga tayong national ID. So, isa po yan sa mga isa po yan sa purpose, yung ayuda, yung security. Yung security po, hindi po yan magiging scam proof. Kapag eng-eng ka talaga, kahit anong security ang gawin mo, ang kunin mo sa sarili mo, kapag eng-eng ka at greedy ka, mai-scam ka. So, benefits ng gobyerno, security, easy access sa government, and private sector. Yan yung mga purpose ng national ID. Punta po tayo. So, pag-aralan naman natin kwento ko naman sa inyo yung legal battle ng pinagdaanan ng national ID. So, sabi ng karamihan, kailangan na ng Pilipinas na magkaroon ng national ID dahil isa na lang daw tayo sa buong mundo na walang national ID. Hindi po totoo yun.
ang mundo po natin ay binubuo ng 195 countries. Dalawa lang po ang hindi member ng United Nations. Una, yung Palestine, na kung saan ang nasa Gaza, sa katunayan walang airport yon, kailangan mong dumaan ng Israel para maglakad papuntang Gaza. Yun po ang State of Palestine. Pangalawa, yung Holy See. Ano naman po yung Holy See? Yung mismong simbahan ni Pope, hindi po member ng kahit na po ang yung Roman yung Vatican City, kahit nasa bansang Rome of Italy po siya, hiwalay po siya. Kinukonsider po siya na isang state, parang Pilipinas. Tapos ang lugar ng Vatican ay nasa Visayas. Ayan. Yung Visayas sakop ng Pilipinas. Pero yung Visayas sakop ng Pilipinas, pero yung Visaya kinukonsider niya na sarili isang bansa siya. Yun po ang Vatican. Hindi po sa Pilipinas, yun sa Vatican po yun. So, dalawa po ang hindi member ng United Nations, yung State of Palestine, saka yung Holy See, yung Vatican, yung simbahan mismo ni Pope. Yun po ang hindi member ng United Nations. Ngayon, ang standing po ng meron ng national ID ay 145 countries. So, 145 minus 195, so meron pang 50 bansa. So hindi lang po Pilipinas ang hindi pa dati, kasi ngayon national ID na tayo. Yung ibalik natin yung panahon ng 90s, hindi lang po ang bansang Pilipinas noon ang hindi ang walang national ID. So ito po yung madalas pagdebatihan kung bakit ayaw ng ibang mambabatas na magkaroon ng national ID sa kanilang bansa. O mayroong mga taong bumabatikos na ayaw nilang magkaroon ng national ID sa bansa. Sa Amerika, matindi ang mga doon. Matindi kasi ang discrimination doon. Kahit hanggang ngayon, mas mataas pa rin ang discrimination. Sa puti, racial discrimination, puti, itim. So, naniniwala karamihan sa kanila na kapag nagkaroon sila ng national ID ang bansang Amerika, magkakaroon ng discrimination. Pangalawa, hindi sila naniniwala na pag nagkaroon sila ng national ID, mababawasan ang terrorism sa kanila. Ang mga terrorist na sumakay sa eroplano na kung saan ay pinasabog yung Twin Tower, Pentagon at iba pang lugar sa bansang Amerika ay gumamit ng mga valid ID. Hindi naman sila gumamit ng fake ID. So isa sa mga pinanghahawakan na yon na useless ang national ID dahil yung mga terrorism gumagamit ng totoong ID. So dito naman sa Pilipinas, siyempre yung mga NPA, ayaw nila na magkaroon ng national ID dahil siguro na matitrace sila, yung mga financer nila, malalaman ng gobyerno kung sino nagpipinan sa kanila, yung mga leader nila, malalaman ng gobyerno kung saan nagtra-transact sa mga ahensya ng gobyerno, saan pumupunta. So ayaw nila yon. So anyway, yung ganung debate naman ay napanalunan naman ng mga pro-national ID. So kaya nga naging batas dahil nanalo sila. So ang kinakatakahan ko lang, siyempre, sa ating mga Kristiyano, anyway, marami namang tumatawag na Christian ako, naniniwala ako kay Kristo, nagsisimba ako kay Kristo, nananalig ako kay Kristo, pero marami sa atin na hindi alam. Ibig ko po sabihin na naniniwala ka kay Kristo, nananalangin ka kay Kristo. Ikaw ba bilang Kristiyano, pag binigyan ka ba ng ikalawang buhay,
alam mo ba kung ano meron sa langit? Karamihan yan, maraming Kristiyano dyan, hindi alam kung ano meron sa langit. Karamihan dyan, hindi alam kung ano ang gagawin nila sa langit. Karamihan dyan, hindi alam kung ano yung bilin. Hindi alam kung ano yung bilin ni Kristo. So, Christian nga sila, pero nagkukulang sila sa kaalaman. So, sa aking pananaw, nagtataka nga ako dahil pagdating ng eleksyon, maraming mga religious sector, maraming mga politician na mga lumalapit sa mga religious sector, bakit hindi napag-usapan yung Revelation 13? Revelation 13, 16 to 18. So, siguro, maaari kasi dumating sa aking kaisipan na isa na to sa simula ng Revelation 13 na siyempre kapag na-control na ang tao yung selling and buying, darating ang panahon na madali ng kontrolin. So anyway, it's not me na magsasabi sa inyo kung ito na ba yung katuparan ng Revelation 13. It is the work of the Holy Spirit will touch your heart. Hindi ako. Ang importante lang, tanungin nyo yung ministro nyo, tanungin nyo si Father kung ano yung Revelation 13, 16 to 18 para maging aware din kayo. Kung hindi man sa panahon natin, baka sa panahon ng mga ninuno natin, at least mai-transfer natin yon, malaman din nila. Kasi habang tumataas yung technology, nakakalimutan natin yon, naliligaw tayo, naliling lang tayo. Anyway, alamin nyo po kung ano yung Revelation 13, 16 to 18 na pwedeng maging connected dito sa national ID. Anyway, I'm not suggesting na hindi kayo kumuha. It's, ano po yan, mandatory, bilang isang Pilipino, mandatory po sa atin na magpa-national ID. So, punta po tayo sa paano ba kumuha ng Philippine National ID. So, ano po yung mga requirements para magkaroon ka ng Philippine National ID? Unang-una po, PSA, galing sa PSA, Philippine Statistics Authority, yung birth certificate nyo po. Yan. Pag may birth certificate po kayo, mabibigyan po kayo ng Philippine National ID. Pangalawa po, yung passport nyo. Kung may passport na po kayo, pwede nyo na pong i-present yun, valid na po yun. Ikatlo po, yung UMID ID, unified, ano po yun, yung UMID ID, yung ID na nire-require kapag nag-a-abroad kayo para maging overseas worker. UMID ID po yun, pwede na rin po yun. Yung SSS, saka GSIS. Yung panghuli po, yung valid ID na meron po kayong full name, may signature at may facial description. Halimbawa, driver's license, yan, tinatanggap na rin po yan para magkaroon po kayo ng Philippine National ID. So, saan po kayo pupunta? Saan ahensya po kayo pupunta para magkaroon kayo ng Philippine National ID? Unang-una po sa local registry, sa COMELEC, sa SSS, sa PhilHealth, saan pa po? Sa PSA, Philippine Statistics Authority, at yung iba pa pong inauthorize ni PSA para kumuha ng National ID. Tandaan nyo po, medyo may katagalan po to. Tinatarget nga po ni Presidente Duterte na sa panahon ng katapusan ng kanyang termino ay buong 100 milyon na Pilipino ay magkaroon na ng Philippine National ID. So, sa lahat ng mga indigent, sa low income, importante po sa inyo ang national ID
para sa mga benepisyo na ipagkakaloob ng gobyerno para sa inyo ay mapunta po direkta at makuha nyo po. So, hanggang sa muli po, sana po ay natulungan ko kayo kahit paano na paliwanag ko sa inyo ang istorya ng Philippine National ID, yung legal battle niya, yung history niya, yung requirements niya, at yung benefits niya ay sana naintindihan nyo. Tandaan nyo po, ulitin ko po sa inyo, hindi naman po ako guro, hindi rin naman po ako doktor, hindi rin po ako abogado. Ako po ay isang hamak na kagawad na nais lamang po tumulong sa aking mga kabarangay. Akin pong medyo pinag-aaralan yung mga bagay ng mga sinasabi ko. Kailangan ko po ng mga research, kailangan ko po ng mga dokumento para yung mga sinabi ko naman ay hindi lamang chismis-chismis. Kahit paano, may batayan po ako. So, para makatulong po sa inyo. So, hanggang sa muli po, lagi niyo po tandaan, una sa Diyos na nasa puso para sa tao. Go.